New day, new vlog, new life changed by God. Welcome to another episode of Faith Stories. Isa ka ba sa mga nagmahal ngunit iniwan? Umasa ngunit nasawi? Ngayon matutunghayan natin ng isang kwento ng isa nating kapatiran na minsang nagmahal ngunit iniwan lang din. She is formerly an overseas Filipino worker, presently a healthcare worker, and a young mother of a beautiful and a talented daughter. Now let's welcome Sister Genevieve Alejandro. Welcome Sister Genevieve sa ating Faith Stories. Maraming salamat, Sister Jeb, sa pag-invite sa akin. Yes, so 'di ba? Kanina nung sa introduction natin nabanggit natin that you are a young mother. Yes. Paano natin yung nasabi that you are a young mother? Ilang taon ka nung ikaw ay nabuntis? Ako ay 20 nung ako ay nabuntis. Oh. 20 years old ako nung ako ay nabuntis. Pag-graduate ako ng college nung mga time na yun. Sa generation natin, bali na sa 1980s generation ka, during that time, maaga pa yung fourth year college, Yes. tama? Yes. Kaya sabi natin young mother. Paano nangyari yun? May naging karelasyon ka na matagal na bang naging boyfriend mo siya? May naging boyfriend ako nung college ako, and alam mo naman pagka first love, yung intimate, super in love ka, yung gusto mo ibigay lahat. Ayun kasi tayo nung time na yun, na karoon ng boyfriend. In our generation, kasi yung fourth year college is bata pa yun. Ngayon kasi, kung sakaling late na yun. So, Kaya- ibig sabihin, nakagraduate ka ba? Nung nabuntis ako, nag-stop kasi ako. Kasi bigla akong natakot, nagtago ako, humiwalay ako sa lahat. Hindi ko matanggap na parang kahihiyan yung... Kasi noon, parang kahihiyan sa family kasi. Yes. Kapag ikaw ay nabuntis ng maaga, nang hindi pa nakakatapos. Yun nga yung sabi ko, sa generation natin, it's a big shame at the age of 20 na uuwi ka sa bahay, buntis ka na. So, ganun ang nangyari. Anong naging reaction ng parents mo nung nalaman nila yung nabuntis ka? Actually, tinago ko siya. Nung una, nagkaroon pa ako ng denial sa sarili ko na ako ay buntis noong mga panahong yun. Kasi akala ko lang dahil delayed ako lagi mag-mens, abnormal yung menstruation ko, is hindi ako buntis. And then one time, siguro yung mother's instinct na-feel niya na parang may something. And then nagulat na lang ako. One time, niyaya niya ako na may pupuntahan kami. And then, dinala niya ako sa kung saan ako pwedeng magpa-test. Oh. Doon, binantayan niya ako. Ano yung hospital ba yan? Hindi, clinic siya. Clinic. OB? Actually, hindi. Immaculate Clinic lang. Okay. Yan. So, doon, di mo alam na doon ka dadalhin ng Yes. mother mo. Hindi ko alam. So, anong lumabas doon sa resulta? Lumabas sa resulta is, ang sabi, slight UTI. Okay. Yun ang lumabas sa resulta. Pero ang sabi ng nanay ko, hindi yun ang gusto kong malaman. Ang gusto kong malaman kung buntis siya. Oo. Sabi ng nanay ko. And then, dun sa kanila ulit kinuhanan, nalaman na, opo, positive. Buntis po siya. Yung mother ko, sobrang frustrated. Sabi niya, hindi niya kasi kilala kung sino yung boyfriend ko kasi So nakalihim din. nakalihim Tagod din. din na nagkaroon ka ng boyfriend. So, bawal. Bawal. At habang nag-aaral ka, pinagbawal na mag-boyfriend ka din. Bawal yung mag-boyfriend. Pang-ilan ka sa magkakapatid? Pangalawa ako sa magkakapatid. Pangalawa. So, ibig sabihin niya, nung nalaman na positive ka sa pregnancy, ilang weeks or months? 3 months. 3 months na. Magpo 4 months na. Nung nalaman Yung result. Yes, yung nalaman yung result. Anong naging reaction ng mother mo? Sobrang frustrated, galit siya na hindi niya pwedeng ipakita kasi nung mga time na yun, nagta-tricycle lang kami. Pumara siya ng tricycle, Oo. tapos Co-commute kayo that time. nag-commute kami that time. Tapos nagtawag siya ng tricycle, and then sabi niya, dalin mo ako sa lalaking yun kung sino man yung nakabuntis sa'yo. Yun ang sabi niya sa tricycle driver. Yun ang sabi niya sa akin. Sa'yo. And Ngayon, then, anong ginawa mo? sinabi ko sa tricycle driver, and then, dahil nandun na ako, parang hindi ko na alam yung gagawin ko ng mga time na yun. Parang binagsakan ako ng hindi ko... Malamig na tubig. Di mo ma-explain. Hindi ko ma-explain that time. And dinala kami dun sa place nung guy. Oo. At yung guy nagulat. Ano yun? Ilang months mo siya naging boyfriend? 1 year ko siyang naging boyfriend. Oh. And then, nung pagdating namin dun, nagulat din siya actually. Oo. Kasi nung mga time na yun, parang
medyo naputol yung communication namin. So nung Yes. parang nade-delay ka, nung in Yes. denial ka, parang kinat mo yung relationship ninyo na parang wala, biglang naging hangin. Hindi ganon. May denial sa sarili ko na nabuntis ako. Yun yung time kasi na nagkaroon kami ng parang misunderstanding. Tapos nagdire-diretso na. Oo, misunderstanding. Tapos nagdire-diretso na before ko pa nalaman na buntis pala ako. So ngayon, dumating kayo doon, nakita-kita kayo with your mother, with your boyfriend. Yes. Anong naging reaction ni mother sa harap ng lalaki? Actually, sinaktan ako ng mama ko nun eh. Anong ginawa Actually, sa'yo? sa tricycle pa lang, sinikon niya na ako Okay. Kasi sabi niya, nakakahiya. Sabi niya, binigay namin lahat sa'yo. Pinapaaral ka namin sa magandang school. Pero ganyan pa yung nangyari Private sa'yo. school ka? Private school ako Okay. nag-aaral. And sabi niya pa, kita mo ba yung hirap ng tatay mo? Ng hirap namin, sabi niya sa akin ng mga oras na yun. Anong ginawa ni mother sa lalaki? Kinausap niya actually. Kinausap niya. Parang nung nakita niya, yung sobrang emosyon nung nanay ko, natigilan siya eh. Nung kaharap na niya eh. Yung family, with the family, with the mother. And So, nagharap-harap? Nagharap-harap kami. Okay. Nagharap-harap kami that time. Tapos, sabi ni mother, dapat panindigan ka. Noon kasi ganun talaga. Yes, Noon kaya, kasi kaya ganun nga sabi ko talaga. Oo. sa generation natin, dapat ganun. Oo, ganun So, ano talaga. nangyari? Ang nangyari nung mga oras na yun is balak pa nila talaga na tinetest nung mama ko yung family nung boyfriend ko kung sabi niya, ipalaglag natin? Yun ang sabi. Tapos, tawag nito, natatakot na sila na hindi sila makapag-decide, ganun. Pero, it's a test lang pala sa nanay ko nung mga time na yun. It's a test lang pala na Tinetest niya yung side ng Yeah. lalaki. kung willing ba siya na i-accept, panagutan, yung ganung bagay. So, anong naging decision nun? Ngayon ba ay nakasama mo yung lalaki o? Actually, nung mga time na yun is, ang usapan namin is magpapatuloy ako ng pag-aaral. After ko manganak, magpapatuloy din siya ng pag-aaral kasi nung mga time na yun, as a college pa rin siya, mga third year college siya nung mga So, time mas na ahead yun. ka. Mas ahead ako sa kanya ng 1 year. Okay. And then, napag-usapan ng family, ng both side na after ko manganak, susuportahan nila yung bata at magkakaroon ng pagkakaintindihan na mag-aaral siya at mag-aaral din ako. Pagpapatuloy namin yung pag-aaral namin. Pero dumating ba sa point ng pag-uusap na dapat kayong ikasal? At dumating din sa point na yon na siyempre dati, kailangan pag nabuntis mo, pakasalan mo Yes, oo. para hindi siya kahihiyan, di ba? Pananagutan mo. Yun dati. Pero yung tatay ko nag-decide talaga siya na sabi niya, wag tayong padalos-dalos. Okay. Kasi mga bata pa kami noong mga time na yun. Sabi niya, kaya naman siguro pag magkakaintindihan na lang muna tayo, both side, total, kaya naman nating suportahan ng bata pag siya'y naipanganak na. And then, yung time na yun, hindi talaga nag-decide yung papa ko na ipakasal kaming dalawa. To cut the long story short, na nag-aral siya, dumating ba sa point na nung kayo ay medyo nag-mature na, ibinalikan ka niya? Nagkaroon siya ng sariling buhay, another girlfriend or whatever? Actually, nung nag-aaral kami, maayos kami. Nung nag-aaral kami, naging maayos naman kami. And then, suddenly, nung kami ay nakapagtapos na, may kanya-kanya ng mga secular job na siya, nagkaroon siya ng work, and then ako naman ay graduated as Bachelor of Science in Nursing, and then yun yung time na magbo-board exam. Pag-board exam ako, and then siya nag-prosper yung kanyang journey, but ako, I failed. I failed the board exam that time. Bakit kaya sa tingin mo you failed the board exam that time? Naipanganak mo na ba yung anak mo that time nung bago ka mag-board? Yes, naipanganak ko na siya actually. So, ibig sabihin yan, Sister Genevieve, tumigil ka ba muna or tinuloy mo yung pag-aaral mo nung nabuntis ka? Actually, that time, bawal yung buntis na nag-aaral. Yes. So, habang ako'y nagbubuntis, hindi ako nagpakita sa lahat. Walang nakakaalam na ako ay buntis noong mga panahong yun. Nagulat na lang sila na bigla akong nawala, nagtago ako. Nag-stop ka? Nag-stop ako. Nag-stop ka ako ng noong mga time na yun. I see. So, ibig sabihin niya, nag-stop ka, then pinanganak mo siya, saka ka bumalik ulit ng pag-aaral. Yes. Tinuloy mo yung dapat na patapos ka na. Yes. So, nag-graduate ka, nag-board exam ka,
in short, nung board exam mo, hindi ka pumasa. Yes, yes. Anong naramdaman mo? Di ba? Ganun yung pinagdaanan mo just lately sa buhay mo tapos hindi ka nakapasa. Anong naging feeling mo that time? So, sobrang frustrated, sobrang hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi parang lahat ng nangyayari, Oo. parang problem, Panibagong kahihiyan. panibago na naman na. Kakatapos Yeah. lang ng kahihiyan dahil ikaw ay naging nabuntis, Buntis. nanganak, Tapos diba? ngayon na naman, hindi ka pa pumasa. hindi na naman ako pumasa ng board Oo. exam. So, dun sa part na yun, Nagpatong-patong. sobrang na-depress ako. Nung time na yun, sobrang na-depress ako na hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Aliwanagin ko sis, nung na-encounter mo yung bagay na yan, hindi ka pa Christian. Hindi, Hindi ka pa nakakilala kay Lord. hindi pa ako. Kailan dumating yung point ng buhay mo na pumasok si Lord sa buhay mo? Anong ginawa mo nung mga time na na-depress ka, na sunod-sunod yung patong ng problema sa buhay mo? Paano ngayon pumasok si Lord sa buhay mo at paano mo siya nakilala? Actually, nung time na nalaman na yung result ng board exam, tapos ako'y bumagsak nga sa board exam. And then, that's the time, yung kapatid ko, which is, siya lang yung Sino sa kanila? Si David John. Ay, si Kuya David. Okay. Siya lang yung Si kaisa-isang, Engineer David. Yes. Siya lang yung kaisa-isang nakakilala sa Panginoon noon, nung time na yun. I think kabataan pa siya noon kasi Yes. bunso si Kuya David. Yes. Saan yes. siya nakakilala? Nakakilala siya actually sa Youth Affair Youth for Christ. Affair for Christ. Youth Affair Oo, for Christ. tama. Ayan. Nakasama ko na din siya pero mas ahead siya sa akin kasi. Yes. Tapos, anong ginawa niya? Paano niya sa'yo inintroduce si Lord? Paano Actually, ka nakakilala? Mga time na yun sa may Don't Watch pa nun. Don't Watch prayer. Prayer in the morning. In the morning. Early in the morning Yes. at 5 o'clock yun eh. Yes. Don't watch. Okay. Then, Inaya ka niya? Inaya niya ako kasi siguro napansin niya na parang malungkot ako. Nang dami Isolated ka. Yes. And then, in-invite niya ako sa Don't Watch prayer. And then, nung time na pagpasok ko sa church, Saan pa noon? yung church pa natin, nandun pa sa may Unico. Unico-op. Yes, Sa Unico-op ka. Unico-op Okay. ako yun. Nasa Unico-op. And then, nung time na nagpe-pray na ang lahat, doon ko na-feel yung kakaibang feeling. Kakaibang feeling na yung comfort, yung love, yung joy na hindi ko naramdaman. Yung mga time na nakukuha ko yung gusto ko, pero hindi ako masaya. Mm-mm. Pero yung time na yun, yung parang, yung sobrang hirap, sobrang sakit, pero pinaramdam sa akin ng Panginoon, yung sobrang love, sobrang joy. So, Yung yung mga time naging na yun. turning point Yes. sa buhay mo na pagkatapos ng patong-patong na problema at kahihiyan sa pamilya. Kasi, di ba, napaka-big deal talaga sa atin noon, especially generation mo, Yes. 1980s ka, ako Yes. 1990s na ako. Pero napaka-big deal sa generation natin na magdala ng kahihiyan sa pamilya. Pwede kang itakwil anytime, di ba? Yes. Pwede kang, alam mo yun, pwede kang palayasin Yes. anytime. Kaya parang dun sa pagpatong-patong ng problema na yun, ano pang mukha mo na iharap sa magulang mo? Di ba? Yeah. Parang wala na. Pero praise God, dahil nandyan si Kuya David Yes. na nag-introduce sa'yo sa Panginoong Hesukristo. Yes. So doon na nag-start yung relationship mo kay God. Yes. Nagpatuloy ka ba? After nung Don't Watch, anong mga sumunod na steps? After nung Don't Watch, nagpatuloy ako mag-attend. Nagpatuloy ako mag-attend ng church, Sunday service, midweek service. May midweek service pa tayo nun. And then, after how many months, nag-decide ako na magpabaptize. Noong mga time na yun. Nag-decide ako na magpabaptize. And then, suddenly, may mga offer. May mga offer abroad. Okay. May mga offer abroad. Kasi nung mga time na yun, natanggap ko na si Jesus sa buhay ko. Pero para sa akin, ayoko pang... Sabi kasi nila sa akin, mag-take ulit ako ka ng ng board board. exam. Kasi hindi ka na Kasi hindi ako nakapasa. Ganun ka-supportive yung mga magulang ko. Okay. Sa sobrang Pati sila nangyari. ba nakakilala kay Lord? Sila kasi nakakilala sila kay Lord after 3 years. After So 3 nauna years. muna kayo. Nauna muna kami. Saka sila sumunod. Yes, saka Okay. sila sumunod. And then, nung time na yun, sabi ko sa sarili ko, ayoko ko na muna mag-board exam. Mm-mm. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko munang magtrabaho nung mga time na yun. So, grinab mo yung opportunity. Pero tignan mo, no, after ng patong-patong na problema, kahit hindi ka nakapasa ng board exam, nung tinanggap mo si Lord Jesus Christ sa buhay mo, biglang merong blessing. Yes. May biglang opportunity na nag-open yung door na
Lord, is this a new beginning? Yes. Diba? Is this a new chapter of my life na parang gift sa'yo ni Lord na after all of those storms na dumating sa buhay mo, there's sudden blessing kasi tinanggap natin si Yes. Lord. Diba? Napakalaking impact sa buhay talaga ng isang tao na tatanggapin natin si Lord sa ating buhay. So, to fast forward, tinanggap mo yung pag-abroad. Yes. Anong istorya mo sa abroad? Yung mga time na yon, tinanggap ko yung pag-a-abroad kasi nahiya na ako sa magulang ko na nakatapos ako ng pag-aaral, and then lumalaki na yung anak ko, lumalaki na yung anak ko, tapos Wala kailangan kang naman, maibibigay na support. yes, kailangan naman na ako naman na magsuporta sa anak ko bilang isang batang ina, kailangang suportahan yung anak kasi yun yung obligasyon ko Yes. as a mother. Oo. And then, nung mga time na yon, nag-apply ako, and then, ang gusto ko sana is factory worker. But, nag-change ang lahat nung sinabi ng agency na ako pala ay magiging isang caregiver. Kasi may plano na naman pala ang Panginoon. Wow. Kaya ako, naging isang caregiver. Caregiver. Dinirect ka ni Lord sa talagang plano niya. Yes. Pero, Sister Jen, ano yung naiwan? Kumbaga, baka tinatanong ng viewers natin ngayon, ano yung naging relationship nyo nung father, nung anak mo? Anong naging relationship nyo? Nagkatuluyan ba kayo? Iniwan ka ba niya? Paano natapos? Actually, hindi kami nagkatuluyan ng tatay ng anak ko. Maraming nangyari dahil mga bata pa kami, marami kaming mga decisions na hindi napagkasunduan at maraming mga transition as we grow. Pinaka-importante sa lahat, nagkaroon kami ng closure na ako ay mag-a-abroad. Sinong nag-initiate nung closure na yun? Ikaw? Ako Okay. ang nag-initiate ng closure kasi nung mga time na yon may mga hindi magandang nangyayari between him and something. Oh. Kaya sabi ko sa sarili ko na I need to focus on my child. I need to focus on my child, and sabi ko din na mas maganda siguro na magkaroon kami ng closure para pagka ako yung nasa ibang bansa na, hindi na ako mag-iisip ng kahit na ano. Parang panatag yung puso, yung isip ko, na kahit nagkaroon ng hindi maganda sa relasyon namin. Nagkaroon ng bunga. Nagkaroon naman ng bunga na hanggang ngayon pinagpapasalamat ko sa Diyos na nandyan si Angelique sa buhay ko. So, ibig sabihin, natapos kayo ng maayos bago ka pumunta sa ibang bansa. Yes, natapos kami ng maayos. Okay. Kasi gusto ni Lord lahat maayos. Yes. So, ano naman yung journey mo sa ibang bansa? Nakakilala ka na dito sa Panginoon. Nagpatuloy ka ba nung nasa ibang bansa ka? Actually, 6 months pa lang ako nung nakakilala sa Lord nung napunta ako sa ibang bansa. And then, nung nandun ako sa ibang bansa, nagkaroon din ng struggle sa akin. Kasi nung mga time na yon, walang day off. Walang binibigay na day off sa'yo. Gano'ng katagal yung walang day off? For 1 year Grabe. na walang day off. So, paano nag-grow yung relationship mo kay Lord? Through prayer ko na rin siguro every night, and prayer ng mga magulang ko, and then my brother, who always pray for me, na at ipag-pray na rin sa Lord, pinagpe-pray ko na rin sa Lord na nahipuin ang puso ng employer ko nung time na yon. Kasi nakaka-dry pala nang hindi ka nagkakaroon ng pakikinig, fellowshipping, pakikinig ng Word of God kung mga time na yun, lalo na't nasa ibang bansa ka. At hindi pa uso ang online noon. Yes, hindi Diba? pa uso talaga yung online nun. Samantala ngayon, anytime makikinig ka ng word, pwedeng-pwede na. Noon sa atin, walang mga ganyan. Yes, Diba? yes. So, ibig sabihin, ilang years or ilang months na sumagot si Lord na nagkaroon ka na ng day off? 1 year. 1 year. 1 year actually. So, after 1 year, After 1 hinipon year, ni Lord. yes. Oo. After 1 year, hinipon ni Lord ang heart ng employer ko. And hindi lang once a year, kundi every month. Every month. Wow. Every month na may day off. So, every month, nagkakaroon na ako ng fellowshipping with other sisters and brothers. Nakahanap ka ng Christian Yes, fellowship nakahanap ako doon. Full Nakahanap ako gospel. doon. Oo. Yes, full gospel. At doon ka nagsimula na mag-seek deeper to grow and grow. Yes, yes. Ilang years ka na nag-abroad?
Almost 6 years. Grabe, Almost no? 6 years. Ano yun, walang uwian yun, Sister Jen? Umuwi ako actually. Isang Umuwi ako beses, ng, dalawa. after 3 years, kailangan mo umuwi para Ah. ma-renew yung kontrata mo. I see. Yan. Pero malaki na yung anak mo. Ilang taon na yun, Sister Jen? Actually, yung anak ko nung mga time na yun, nung iniwan ko siya, Ilang taon siya? she's 3 years old. Nung iniwan Nung mo? iniwan ko siya. Tapos And then bumalik pagbalik ko, ka. 6 years old na siya. Grabe, no? Oh, yeah. Hindi pa uso na ng video call. So, pagdating mo, hindi mo na alam na kung ano yung tsura niya, malaki na siya. Paano ka nagkakaroon ng updates sa kanila? Actually, may Skype tayo nun. Ah, May Skype tayo nun. okay. Pero parang once in a blue moon. Mm-mm. Once in a blue moon lang na may usapan kami. Okay. And then, noon pa nga, wala pang Facebook Friendster. Oo. Friendster pa lang dati. Friendster, oo. Yan, yun. Tinatawagan ko sila overseas. Mm-mm. Tinatawagan ko sila overseas. And then, kinakausap ko sila. Pero hindi ko nakikita Oo. na lumalaki na pala yung anak Anak ko. mo. Yes. Pero dun sa Taiwan na yun, meron bang naging blessing sa'yo? Naghanap ka ba? Kasi di ba, syempre, kahit naman single ka, naipag-pray mo na din ba minsan sa buhay mo na, Lord, baka pwede mo pa akong bigyan ng partner, baka naman meron pang maging makakatuwang ko sa buhay, since hindi ka naman naikasal. Yes. Di ba? So, pwede ka pang ikasal ulit. Naglong ka ba sa partnership o naglong ka ba na meron ding magmamahal sa'yo, mag-aalaga sa'yo? Naglong ka ba ng ganon sa buhay mo, Sister Jen? Actually, hindi. Kasi sa lahat ng heartaches, Mm-mm. lahat ng masakit na nangyari sa akin through that relationship, Mm-mm. parang ang nakatanim na lang sa puso ko is yung masaya na ako kasi nandyan yung anak ko. Oh. Masaya na ako kasi napapalaki ko siya at sabi ko sa sarili ko, siguro pag tumanda ako, okay lang. Oo. Kasi may anak akong mag-aalaga sa akin. So, hindi ka naglong? Hindi ako nag-desire, pero sa seed planting pala ng parents ko, gusto din pala nila na magkaroon din ako ng partner in life. Kasi nakita nila yung hirap ko sa ibang bansa, as a single mom. Mm-mm. And may nagpayo sa akin, noong mga time na nagbakasyon ako ng Pilipinas, may nag-encourage sa akin na dapat daw unahin ko muna yung sarili ko. Kasi tatanda rin ako, mangangailangan din ako ng kasama Mm-mm. at magiging father sa aking anak at tatayong tatay sa aking anak. So, grabe, no? So, Sister Jen, ibig sabihin nun, 1 plus 1. Kasi, mahirap during that time na may ikaw, tapos may anak ka pa. Yes. Paano, ano yung naging prayer mo na matanggap yung anak mo, pati ikaw, ng future na magiging ka-partner mo? Paano pumasok dun yung blessing ng story mo sa love story mo? Nag-pray ako nung nakabalik ako sa ibang bansa. Nag-pray ako kay Lord na, Lord, if gusto mo magkaroon ako ng partner in life, humingi ako ng sign kay Lord. Kasi 'di ba yung si pastora natin, meron silang love story ni Pastor Ben nung that time. Umuwi ako, nakita ko kasi yun sa gamit ni Mama nung mga time na yun. Tapos nung ako naman, nag-pray na ako na Lord, hihingi rin ako ng sign sa'yo na if gusto mo talaga ako magkaroon ng partner in life, thank you Lord na masasagot itong Sign. 3 signs, Tatlo. 3 impossible signs Oh. na mangyari. And Wow. then, which is, nangyari siya. Grabe. So, paano, to cut the very long story short, paano kayo nagkakilala ng partner mo na ba siya ngayon? Kinasal na ba kayo ngayon? Yes, we're Oh. happily married now. Wow, grabe. Paano kayo nagkakilala? Through friend. Through friend sa ibang bansa. I see. So, natanggap niya. Paano niya tinanggap na sinabi mo sa kanya na may anak ka? Paano? Anong naging reaction niya? Actually, nung mga time na yun, kaya ako nasabi sa kanya na may anak ako kasi parang hindi ko siya gusto nung mga time na yun eh. Oh. Hindi, parang para hindi may siya yung- rason. Yeah, parang may rason na Oo. ayawan niya ako. Okay. Kaya sinabi ko sa kanya lahat. Sabi ko lahat sa kanya. Oo. 6 years old yun, no? Nung ano. Yeah, 6 Oo. years old So, siya. malaki-laki na nga Malaki na talaga. siya. Malaki na So, siya. ngayon, anong nangyari? Tinanggap niya? Actually, nung mga time na yun, iniintindi niya lahat ng sinasabi ko. Okay. And then nung time na yun, dahil nga napapansin niya na parang hindi naman ako gusto nitong taong to, parang nawalan siya ng courage na i-pursue Mm-mm. yung panliligaw niya sa akin nung mga time na yun.
Kasi nafe-feel niya parang nilalayuan ko siya, parang ganun. And then one time, hindi siya nag-message sa akin. Siya kasi yung kakwentuhan ko eh. Oo. Every night. Kasi di ba mahirap yung Nag-iisa ka. nag-iisa ka sa ibang bansa, na madalang mo lang makausap Oo, yung pamilya pamilya mo. And then, yung time na yun, Ibig bigla siyang sabihin sa ibang nag-stop. bansa kayo sa ibang bansa kayo nagkakilala. Yes, sa ibang bansa kami nagkakilala. And then nag-stop siya. And then nag-stop siya, na-miss ko siya. Oh. Na-miss ko yung conversation namin. Ako yung unang nag-approach sa kanya. Nag-hi ako sa kanya, and then sabi niya sa akin, naghihintay lang pala siya ng perfect time din kung ipupursue ba niya yung panliligaw niya or hindi. Pero siya, single siya. Yes, single siya. Single oo. siya. So ngayon, paano na-develop yung relationship ninyo? Na-develop yung relationship namin as time goes by. And then, umuwi siya. Dito, Sinagot mo ba muna siya bago mo siya ipakilala sa magulang mo? actually, nagsabi ako sa magulang ko Okay. na may nagpaparamdam sa akin. Okay. May gustong manligaw sa akin. After nung ligawan, sinagot ko siya. Yun yung time na nakaisip siya na umuwi ng Tugigaraw. Siya ang nag-initiate. Yes. Siya ang nag-volunteer. Yes. Ngayon, nakaharap niya sila mama mo. Nakaharap niya sila mama. So, anong nangyari? Nakaharap niya rin yung anak ko. Oo. Which is, kinausap niya yung anak ko Oo. na gusto niyang mag-settle down with me and my daughter And noong then, mga time na yun. ilang buwan na tumagal bago kayo ikasal, natanggap siya ng anak mo. Yes, natanggap siya ng anak ko. Natanggap Kasi siya ng anak. nakita ng anak ko yung Kailangan ng sinseridad niya. Father figure, no? So, ilang buwan sis na kinasal kayo? Tumagal pa ba? Ilang taon na bago kayo kinasal? After 1 year na ako ay umuwi dito sa Pilipinas and nag-decide kami to get married. Yan. Yan. Si Kuya Sandy, tama? Yes, yes. Si Kuya Sandy ba noon ay nakakilala kay Lord, Christian, o what? Yes, Christian siya. Wow. Noong mga time na yun. Oh. Pinagdasal ko din kasi. So, nagkakilala sign. kayo, Christian na. Yes, Christian, yes, wow. Christian, So, Christian. ibig sabihin talaga, God-fearing naman yung pinakilala Yes. sa'yo ng Panginoon. So, ngayon, ilang taon na kayong married? 8 years. At ilang taon ng anak mo na si Angelique? She's 19 years old. Grabe, di ba, mga kapatid? Yung mga viewers natin, 19 years old na yung anak niya, pero itong kaharap ko, tignan mo, batang-bata pa, ilang taon ka na ngayon? Magpo-40 na ako. Ayan, di ba? Parang magkapatid, pag magkasama sila, parang magkapatid lang sila. Yes. Ganyan siya kabata na naging nanay. Pero ngayon, kumusta yung relationship ng anak mo at saka ni Kuya Sandy? Okay naman. Okay na okay yung relationship Yan, nila. Diba? So, parang nakompleto yung family. Yes. Talagang tumayo si Kuya Sandy bilang isang tatay. Yes. Diba? Parang hatid sundo pa nga siya minsan. Kung kailangan na Yes. may pag-drive siya, nandyan Yes, siya. yes. Kaya talagang binigay ni Lord as a blessing sa'yo. Hindi mo man hiniling, pero alam ni Lord yung pangangailangan mo, Yes. kaya ibinigay niya yun sa'yo. Yes. Diba? So, grabe yung blessing ng Lord, sis, no? Una kang nagmahal, pero nasawi. Ngayon naman, nakatagpo ka at tinadhana talaga kayo. Pinagtagpo at itinadhana para sa isa't isa. What a blessing. Yeah, Talaga si blessing. Lord, pagka nakakilala tayo sa Kanya at in-entrust natin yung buhay natin sa Kanya, aayusin niya. Yes. Unti-unti from a messy life, now, blessing from God, Yes, di ba? yes. So, nung panahon na yun, ang tagal mong nagtrabaho sa ibang bansa, hindi mo ba naisipan, Sister Genevieve, kinasal kayo, at lumaki anak mo, nandyan si Kuya Sandy as your partner, hindi mo ba naisipan na mag-board exam ulit? So, nung nandito ka na, nag-settle ka na, after that 12 years, ano yung nag-urge sa'yo para mag-board exam ulit? Nag-apply kasi ako sa ospital. Okay. Nung time na pagbalik ko dito sa Pilipinas nung mga time na yon. Nag-apply ako as nursing assistant. Kasi nursing nga, assistant di ka kasi hindi passer. ako passer Okay. ng board exam. And then sa secular job ko, kami nag-encourage na I should take the board exam kasi may potential ako na kakayanin ko pagka nag-take ako ng board exam. Oo. And then, nung mga time na yun, sinusuportahan ako ng asawa ko, ng pamilya ko. Try ako na mag-review ulit at mag-take ng board exam. So, in short, doon sa pagtitake mo, anong taon yun? Year 2000? 2021. 2020. Pandemic nung time na yun. Oh. Pandemic nung time na yun. Tapos, ngayon, nag-exam ka. Anong naging resulta?
after the examination, Na-expect mo na ba na makapasa ka? Na-expect mo na parang hindi ata ulit, di ba? Kasi pag nagbo-board tayo, parang may hint na tayo. Yes. Ay, parang marami akong nasagutan. Anong expectation mo that time? na-expect or yung binigay sa akin ng Lord na parang sign na wag akong mag-alinlangan, wag akong mag-worry, kasi ikaw ay ipinasa ko na. Oh, so may assurance si Lord. Yes, may assurance may si Lord. naging promise Yes. sa'yo si Lord personally na pinahawakan mo. Yes, yes. And anong month lumabas yung result? December 2021 nung nalaman ko yung result ng board exam. And sobrang kahit pala pinanghawakan mo yung salita ng Panginoon sa'yo na ipapasa ka niya, nandun pa rin yung kaba nung mga time na yun na tinitignan ko na yung pangalan ko, Alejandro ka na that time? Yes, Alejandro na ako that time. Hindi ka na taguba. Hindi na, Nandun ka hindi na sa na. A. Wala ka na dun sa T. Ang hirap hanapin pag nasa T, di ba? Dulong-dulo. So Yeah. ngayon, ano nakita mo? Meron In short, may nangyari doon. Nawala yung pangalan ko. Kaya sobrang kinabahan ako. Wala yung Biglang nag-blanco. Nung next na yung apelido ko dapat, Oo. biglang nag-blanco at nag-B. Biglang nag-letter B. Oh. So, sobrang kinabahan ako. And biglang may tumawag sa akin Okay. na kasamahan ko rin sa Sabi ka trabaho. na nag-expect kasi Bina. O, Bina. Sabi ko, Bina. Wala Sabi ko, na. walang Alejandro, sabi ko. Okay. Tapos, may tumawag sa akin na coworker ko din sa hospital. And then, sabi niya sa akin, Ma'am Jen, congratulations. So hindi mo Pasado ka. nakita, pero may tumawag sa akin. Wow! So Ayun. nakapasa ka after 12 years. Yes. Karuan ka ng asawa, may anak ka, nakapasa ka. Ngayon, kumusta naman yung trabaho mo? Hindi ka na lang aide ngayon, kundi ikaw na ay regular nurse. nurse. Congratulations. Thank you. Grabing inayos ni Lord yung buhay mo, Sister Jen. Kaya ano naman ngayon ang masasabi mo sa ating mga viewers bilang encouragement mo sa kanila sa dami ng pinagdaanan mo since day one hanggang ngayon na nakita naman natin yung progress ng success at blessing ng Panginoon sa buhay. Pwedeng give them word of encouragement. Gusto ko lang ibahagi sa inyo na lahat ng goal nyo sa buhay, may mangyari man sa inyo na hindi nyo inaasahan, may mga decisions man kayo na minsan iba at napapahamak kayo sa mga decision na ginagawa ninyo. Lagi nyo lang iisipin na habang tayo'y nabubuhay at kasama natin si Lord sa buhay natin, everything will fall into places. Magiging maayos lahat ng mga plans natin, basta hayaan lang natin si Lord na gumalaw sa buhay natin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong malugmok kung nasan tayo. Yung sabi nga nila na kapag ikaw ay nadapa, tumayo ka sa kinadapaan mo. At yun yung maging inspirasyon sa'yo at yun yung bibigay sa'yo ng kalakasan ng loob para mapagtagumpayan mo lahat. Lagi ko kasing nilalagay sa isip ko yung word ni Lord sa Jeremiah 29:11, yung "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Yun yung pinanghawakan ko until now. And look, yung ginawa ng Lord sa buhay ko, hinayaan ko lang kasi na siya ang gumalaw at siya ang magplano sa buhay ko. Kaya ito yung aking natatamasa sa ngayon. Wow! Grabe, di ba? Kaya mga kapatid, sa mga nanonood sa ating mga viewers ngayon, kung ikaw man ay may pinagdadaanan, nalulugmok ka, akala mo, feeling mo, life is very messy, alam mo, ang gulo-gulo ng buhay mo, hindi pa huli ang lahat. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita in Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call unto me and I will answer you. I will show you great and mighty things which you do not know." Yung mga hindi mo ine-expect na mga pagpapala sa Panginoon, kayang-kaya niya yung ibigay sa buhay mo. Basta ikaw ay tumawag lamang sa Panginoong Hesus. Walang imposible kay Lord. Luke 1:37, with God, nothing shall be impossible. Kaya, para sa ating mga viewers, huwag kang mawala ng pag-asa hanggang kaya mong tumawag sa Panginoon. Tutulungan ka niya. Wow! Grabe, Sister Genevieve. What a life-changing story. Grabe. Thank you so much, Sister Genevieve, dahil na-share mo ang kwento ng buhay mo sa pagiging magulo
hanggang ngayon na inayos ng Panginoon. Kaya thank you everyone for watching. Do not forget to like, share, and subscribe our YouTube channel, Faith Stories, dahil marami pa po tayong mga kwento ng buhay dito sa ating Faith Stories. Hanggang sa muli mga kapatid, God bless you all and to God be all the glory. Shalom!